Kabanata 81. Tama, di ba? Pinagdikit ni Luna ang mga palad na parang nagdarasal, may pag-asang ningning sa mga mata at halos may bituin na sa paligid ng mukha niya. Bahagi nito ay para bulahin si Lucas, pero sa totoo lang, kailangan talaga niya ng tulong nito. 3 segundong natahimik si Lucas bago tuluyang nagsalita ng salitang tila ginto, okay. Talaga, may paraan ka talaga. Halos tumalon si Luna sa tuwa, gaano katagal mo kailangan? Akmang sasabihin ni Lucas na, 1 oras, pero nagbago ang isip. 1 gabi. Ang bilis naman nun. Ayos. Tuwang-tuwa si Luna at agad inilabas ang laptop mula sa bag niya. Ito yung laptop na nakuha ko mula kay Ryan. Kailangan mo pa ba ng iba? Ako na bahala sa paghahanda. Hindi na kailangan. Tumayo si Lucas at paakyat na ng hagdan habang nagsasalita. Agad siyang sinundan ni Luna, punong-puno ng pananabik. Pagkarating sa study, agad na tumakbo si Luna para hilahin ang upuan ni Lucas, maayos na inilapag ang laptop sa ibabaw ng mesa, at saka tumakbo muli para kumuha ng isang basong tubig para sa kanya. Tinapunan lang siya ng isang mabilis na tingin ni Lucas bago naupo sa upuan. Inilabas niya ang sarili niyang laptop, saka kumuha ng cable para i-connect ang dalawang laptop. Matapos silipin ang mga ebidensyang binanggit ni Luna, nagbukas siya ng file at nagsimulang mag-type ng sunod-sunod na komplikadong code sa isang window sa screen. Dahan-daang lumapit si Luna, nakasando sa mesa habang nakikiramdam, puno ng kuryosidad. Siyempre, para sa kanya, puro alien language lang ang nakikita niya. Nakatulala lang siya, hindi man niya maintindihan, pero ang ginagawa ni Lucas ay mukhang sobrang astig. Habang nagtatype si Lucas, nakarinig siya ng banayad na paghinga malapit sa tainga niya, kaya bigla siyang tumigil at bahagyang napakunot noo. Bakit? May problema ba? Agad na tanong ni Luna, halatang kinabahan. Bahagyang malamig ang tono ni Lucas, umalis ka ng kaunti. Masyado kang malapit, nakakadistract ka. Ay, parang tuyot na talong si Luna, yumuko at parang nauupos na kandila. Malungkot siyang lumipat sa pinakamalayong sulok ng silid at naupo sa sofa. Niyakap niya ang isang unan at tahimik na pinanood si Lucas sa gilid ng mukha nito habang nagtatrabaho. Sa loob-loob niya, sinasabi niya sa sarili na totoo nga, ang mga lalaki, pinakamagwapo kapag seryosong nagtatrabaho. Panandali ang katahimikan lang ang bomb alert sa silid, tanging tunog ng mga daliring humahampas sa keyboard ang maririnig. Matagal ding nag-alinlangan si Luna bago tuluyang hindi na nakatiis at nagsalita, Lucas, pwede ba akong magtanong? Sige. Bakit? Bakit hindi mo ako tinanong? Tungkol saan? Napakuyom ng kamao si Luna. Tungkol sa baril. Hindi mo man lang tinanong kung bakit ako may baril. Hindi mo ba iniisip na, hindi ako tulad ng inaasahan mo? Nakakatakot ako. Hindi ko naisip yan kahit kailan. Hindi na siya tinanong pa ni Lucas, pero sa kaloob-looban ni Luna, labis siyang nakaramdam ng hiya. Palagi siyang tinutulungan nito, walang pag-aalinlangan, palaging andyan para sa kanya. Pero siya, patuloy pa ring nagtatago, hindi masabi ang totoo. Kaya kahit hindi siya tinanong, kusa siyang nagsalita. Alam mo naman siguro, sa Amerika, hindi masyadong ligtas ang mga lansangan, at legal ang baril doon. Natuto akong gumamit ng baril habang nandoon ako. Pero pagbalik ko rito, illegal na ang pagdadala ng baril. Itong baril ko, inismuggle papasok sa bansa. Hindi ko alam ang eksaktong paraan, kasi ibinigay lang ito sa akin ng isang kaibigan, yung nagturo sa akin kung paano mamaril. Para lang ito sa self-defense, sa mga panahong wala na talaga akong ibang pagpipilian. Mula nang bumalik ako rito, ito pa lang ang unang beses na ginamit ko yon. Tumigil sa lahat ng galaw si Lucas. Anong klaseng tao yung kaibigan mong yan? Pagkarinig sa tanong, halatang natarante si Luna. Napakamot siya sa ulo at mahinang nagsabi, yung nabanggit ko sa iyo dati, yung ex ko na 1 araw ko lang nakarelasyon. Siya na naman. Pero kung 1 araw lang sila naging magkarelasyon, bakit parang ang dami nilang pinagsamahan? Biglang tumindi ang ekspresyon ni Lucas, naging malamig at mabangis. Alam mo bang ang mga channel na ginagamit sa pag-smuggle ng ganitong klaseng baril ay hawak ng 3 magkaibang grupo? Kahit saang grupo man nabibilang ang kaibigan mong yon, tiyak na target na siya ng mga pulis. Malamang pati yung Diamond, galing din sa iligal na paraan. Napayuko si Luna at mahina ang tinig na nagsabing, alam ko. Alam mo, lalong dumilim ang mukha ni Lucas. Alam na pala niya, pero patuloy pa rin siyang nakikipag-ugnayan sa ganoong klaseng tao. Ibig sabihin lang yan, mas malala pa ang panganib na kinasasangkutan niya. Mabilis na nagpaliwanag si Luna, alam kong delikado ang background niya. Sorry, pero hindi ko pwedeng sabihin kung sino siya talaga. Pero sigurado akong hindi niya ako sasaktan. Alam kong ligtas ako sa kanya. Pero pagkatapos niyang magsalita, agad niyang napansin na halos umabot na sa pinakamadilim na punto ang ekspresyon ni Lucas. Sa sandaling yun, para siyang batang nahuling may ginawang masama. Kinabahan siya ng husto, pinaglaruan ng mga daliri at ni hindi na makatingin sa lalaki. Nakakatakot talaga ang Great Demon King kapag galit. Matagal bago muling nagsalita si Lucas. Ibigay mo sa akin ang baril. Halos masira ng protektibong kilos ni Luna para sa lalaking iyon ang natitirang pasensya niya. O okay, agad na inabot ni Luna ang baril, sunod sa urine. Anong gagawin mo dyan? Walang kabog-abog na kinuha ito ni Lucas. Kukumpiskahin. Bigla siyang lumundag papunta rito at napasigaw ng may halong pighati, Huwag, yun ang anting-anting ko para sa proteksyon. Pangako, hindi ko yan basta-basta gagamitin. Sisiguraduhin kong walang makakadiscover. Tinapunan lang siya ni Lucas ng malamig na tingin.
Pagkatapos ay binuksan ang drawer, kinuha ang isa pang baril at iniabot sa kanya. Ito na lang ang gamitin mo mula ngayon. Pagkakita sa baril na inabot sa kanya, agad nagniningning ang mga mata ni Luna. Ito ay. Hindi man niya alam ang eksaktong modelo, halatang hindi ito ordinaryong baril. Pwede ko bang i-disassemble at silipin? Maingat niyang tanong. Nang tumama ang tingin niya sa malamlam niyang mga mata, tumanggo si Lucas. Masayang-masayang sinimulan ni Luna ang pag-disassemble ng baril. Nang maibaba niya ang mga pyesa, halos hindi siya makapaniwala sa pagkakagawa nito. P226, bulong niya. Ginawan ko ng ilang modifications para mas ligtas gamitin, mahinahong sagot ni Lucas. Pero sa likod ng malamig niyang mukha, alam niyang malinaw ang kaalaman ni Luna sa baril, pag-disassemble, at pagbuo nito, galing sa lalaking iyon. Hinaplos ni Luna ang baril na parang kayamanan, ayaw na niya itong bitawan. Muling sumulyap kay Lucas at mahinang tanong, ang taong may access sa 92F, delikado na. Pero ikaw, kung P226 ang nakuha mo, hindi ba? Ang 92F ang tinuturing na pinakakilalang baril sa buong mundo, pero ang totoo, ang P226 ang tunay na the best. Hindi lang ito kasing sikat dahil sobrang mahal. Pagkarinig nito, biglang dumilim ang mukha ni Lucas. Sa palagay mo, delikado rin ako. Kumiling-kiling agad si Luna, hindi. Paano ko iisipin yun? Big Boss, ikaw ang pinaka-the best. Ikaw ang angel ko. Pagod ka ba? Masakit ba balikat mo? Bigyan kita ng masahe. Go lang sa trabaho mo. Wala nang sinabing iba, agad siyang umikot sa likuran niya, sunod sa urine at todo effort sa pagmamasahe ng balikat nito. Habang pinapakinggan ni Lucas ang malambing at matamis niyang boses, kahit alam niyang binobola lang siya, unti-unting lamambot ang mabigat na ekspresyon niya. Pero agad ding bumalik ang tensyon sa katawan niya. Yung malambot na mga kamay ng babae, tamang-tama ang lakas habang minamasahe ang balikat, batok, at sentido niya. Lahat iyon ay sobrang komportable, at parang kasabay ng pagkalma ng katawan niya, unti-unti rin siyang natatalo. Kabanata 82. Tama na. Napilitan si Lucas na itigil ang masahe, bago pa siya tuluyang mawalan ng kontrol. Okay, hindi naman ito inintindi ni Luna at nagpatuloy lang sa pag-aaral ng baril. Ilang sandali pa, tumingin siya kay Lucas na may halong pagdadalawang isip. Itong baril, talagang ibinibigay mo sa akin. Isipin mo na lang na regalo ko sa birthday mo. Isang napaka-espesyal na regalo. Maingat na hinaplos ni Luna ang baril. Salamat, ang ganda nito. Totoo ngang mas maayos ang safety mechanism ng baril na ito. Bukod pa roon, simple ang itsura at hindi madaling makilala kung anong modelo ito hanggat hindi binubuksan. Mas madali itong dalhin at itago. Habang tinatitigan ang baril, hindi niya napigil ang mamasa ang mga mata. Lucas, salamat, wala pang naging ganito kabait sa akin. Saglit na natigilan si Lucas, tila may tinamaan sa puso. Palabas na sana ang mga salitang nais niyang sabihin, pero biglang nagsalita si Luna ng emosyonal. Parang, may tatay ako. Hindi nakapagsalita si Lucas. Medyo mataas na papuri yon, pero hindi niya alam kung matatawa siya o maiiyak. Gabi na rin, baka nagugutom ka. Maghahanda ako ng makakain. Pagkatapos ay masigla siyang tumakbo palabas. Habang wala si Luna, walang pag-aatubiling binuksan ni Lucas ang dati niyang baril at sinimulang i-disassemble. Tulad ng inaasahan niya, burado na ang serial number. At dahil dito, mas lumiit ang bilang ng mga posibleng sospek. Makalipas ang 10 minuto, bumalik si Luna na may dalang mangkok ng mainit na pagkain. Lucas, okay lang ba sa'yo ang dumplings? May natira pa sa freezer mula nung huli nating luto, kaya nirihit ko na lang. Ay lapag mo na lang. Sure. Nakita ni Luna kung gaano kabala si Lucas, kaya nakaramdam siya ng kaunting konsensya. Kaya't bigla niyang inangat ang mangkok, ako na lang ang magpapakain sa'yo, okay. Bahagyang nagkunot ang noo ni Lucas. Tatanggi sana siya, pero hindi niya kinayang tanggihan. Ako na, magtrabaho ka na lang dyan. Mabilis na kinuha ni Luna ang isang dumpling gamit ang kubyertos, marahang hinaipan, at inilahad sa bibig ng lalaki. Tahimik lang si Lucas habang nakatitig sa screen ng laptop, pero binuka rin niya ang bibig at kinain ang dumpling. Bakit parang mas masarap ngayon kaysa sa huling beses na kinain niya ito? Tuloy-tuloy lang si Luna sa pagpapakain sa kanya, isa-isa, hanggang sa maubos ang buong mangkok. Magpahinga ka na, malapit na rin akong matapos. Binalik ni Lucas ang laptop ni Ryan Parker kay Luna at nagpatuloy sa sarili niyang laptop. Oh, sige, yamakap si Luna sa laptop at naupo sa sofa sa sulok. Dahil nababagot, sinimulan niyang silipin ang laman ng laptop ni Ryan. Baka sakaling may makita siyang lead. At sa hindi inaasahan, may nakita nga siya. Sa D-Drive, may folder na ang pangalan ay Important Secrets. Pagbukas niya nito, tumambad ang maraming video files. Posibleng may tinagong ang ebidensya ang lalaking yun na hindi pa niya nasasabi. Habang nakatitig sa screen na may halong pagdududa, binuksan ni Luna ang isa sa mga video. Sa pagbukas pa lang nito, may kakaiba na siyang kutob. Pero nang tuluyan niyang marealize, huli na ang lahat. Umalangaw sa tahimik na silid ang malakas at malinaw na mga ungol at hilinghing na agad nagpatibok sa kanyang dibdib, pero sa maling dahilan. Natigilan silang pareho. Gusto na lang ni Luna na lumunin siya ng lupa. Patuloy siyang nag-click para isara ang video, pero dahil sa pagkataranta, hindi niya ito mapindot ng maayos. Sa huli, hindi na kinaya ni Lucas at siya na mismo ang lumapit para isara ito.
Ibinato ni Luna ang laptop sa gilid at nagreklamo, may folder siya na ang pangalan Important Secrets, kaya akala ko evidence. Hayop siya, dapat inasahan ko na to. Alam naman ng lahat na ang mga suspicious folder sa laptop ng lalaki, kadalasan, alam mo na. Habang pinagmamasdan ang itsura ng babae na parang batang napag-alitan at galit pa rin, pinisil ni Lucas ang pagitan ng kanyang mga kilay at napabuntong hininga, sige na, halika rito. Tingnan mo na to. Sinabi niyang matatapos niya ang lahat sa loob ng isang gabi dahil sa makasariling dahilan. Gusto lang niyang mas matagal pang makasama si Luna. Pero kung magpapatuloy pa ang ganitong klase ng pahirap, hindi niya alam kung hanggang kailan siya tatagal. Pagkarinig niyon, agad na isinantibi ni Luna ang lahat ng kahihiyan, tapos na. Lahat-lahat. Tumanggo si Lucas at tinuro ang screen para tingnan niya mismo. Akala ni Luna na baka hindi niya ito maintindihan, pero sa huli na pagtanto niyang hindi naman siya pinapatinggan sa mga komplikadong linya ng code. Ipinapakita lang nito ang resulta. Na-trace ang IP address ng nagpadala pabalik sa Pearl River Grandview, ang apartment complex na tinitirhan ni Snow. At ang may-ari ng anonymous overseas account ay si Therese Zachary, ang assistant mismo ni Snow. Akala ko sa TV lang nangyayari ang ganitong klase ng hakang. Lalo na kung anonymous accounts. Akala ko super secure na ang mga yon. Kailangan mo pa raw pumasok sa bank system para mabuksan, parang imposible talaga, hindi makapagsalita agad si Luna sa sobrang tuwa. Sa huli, niyakap niya si Lucas ng mahigpit. Big boss, ang galing mo talaga. Napaigtad si Lucas, hindi makagalaw. Doon mismo, napagtanto ni Lucas ang isang seryosong problema. Buong-buo na ang tiwala ni Luna sa kanya. Sobra pa nga, sa punto na nakakalimutan na nitong lalaki siya. Sa madaling salita, turing niya rito ay mentor, mabuting kaibigan, minsan pa'y parang tatay. Pero hindi bilang isang lalaki. Isang malaking problema iyon. Pero sa kabilang banda, magandang senyales din iyon. Malapit na ang panahon na matagal na niyang hinihintay. Nang sa wakas ay kumalma na ang bug zone ng kanyang damdamin, saka siya nagtanong, anong balak mong gawin sa ebidensyang ito? Hindi pa kailangang ilabas ito. Hayaan mo munang magpakasasa si Snow sa gulo niya. Kapag mas malaki ang ingay niya, mas malakas ang bagsak niya pagdating ng panahon. Pinaghahandaan ko na. Pinaghahandaan mo na ang ano. Lucas, yakapin mo nga ako saglit, parang umiikot yung sahig. Kabanata 83. Pagkabigkas umiikot, nagdilim ang paningin ni Luna at bumagsak siya sa sahig. Luna, agad nagbago ang ekspresyon ni Lucas at sinalo siya. Ang katawan nitong nasa kanyang bisig ay mainit na mainit. Nang dampian niya ng kamay ang noo nito, halos mapasigaw siya sa init. Kanina pa niya nararamdaman ang init na yon, pero inakala niyang guni-guni lang niya. Hindi niya inakalang totoong may sakit ito. Buhat-buhat niya si Luna habang nagmamadaling bumaba ng hagdan. Old Don, ihanda ang kotse. Nagulat ang matandang butler sa nakita, anong nangyari kay Miss Luna? Hindi ko alam, halatang natatarante na si Lucas, at ang karaniwan niyang malamig na maskara ay tuluyan ng nabasag. Hindi niya alam kung epekto pa ba ito ng natitirang gamot sa katawan ni Luna, o kung may ibinigay pang ibang bagay si Mario Ferrer. O simpleng lagnat lang ba ito? Sa mga sandaling iyon, nabalot si Lucas ng matinding pagsisisi. Dapat sana ay nadala na niya ito agad sa ospital. Pero hindi lang niya napabayaan, pinagod pa niya ito. Napakarami nang nangyari, malamang ay nilabanan lang talaga ito ni Luna hanggang sa di na niya kinaya. Eldest young master, huwag ka pong masyadong mag-alala. Mukhang lagnat lang po ang meron kay Miss Luna. Baka po pwede nating ipatawag na lang ang family doctor. Ngunit hindi na siya pinakikinggan ni Lucas. Pagkadating ng kotse, agad niyang isinakay si Luna. Sa ospital tayo. Pagkasabi niya nito, tumingin siya kay Tito Don na nasa labas ng kotse, tawagan mo rin si Kieran York. Noong tinawagan ng butler si Kieran, nasa bar ito kasama si Lucian, nag-iinom at nagchichismisan. Pagkarinig na nawalan ng malay si Luna, agad silang nagmadaling tumakbo sa ospital. Sa VIP ward sa pinakataas ng First People's Hospital. Pagpasok ni Kieran at Lucian, nadatnan nilang nakahiga si Luna. Namumutla, nasaksakan ng swero, habang si Lucas ay nakaupo sa tabi ng kama, ang ekspresyon ay sobrang seryoso. Nagkatinginan sina Lucian at Kieran, halatang natakot sa itsura ng mukha ni Lucas. Sa mga oras na iyon, pumasok ang isang nurse na may dalang tray ng gamot. Agad itong nilapitan ni Lucian at Bamulong, kamusta na po ang pasyente? Anong sakit niya? Malala ba? May lagnat lang po siya, 39.6 degrees C, sagot ng nurse. Lagnat lang pala, ano? Lagnat lang. Halos mapasigaw si Lucian. Sigurado kayo, lagnat lang talaga. Opo, sigurado na po. Napasailalim na rin siya sa full body check-up, wala pong problema. Huwag na po kayong mag-alala. Tinanong na rin kami ilang beses ng lalaking kasama niya sa loob. Hindi man lang nabwisit ang nurse, dahil sobrang gwapo ng mga lalaking ito. Kahit paulit-ulitin pa siya ng 100 beses, handa pa rin siyang sumagot. Napahawak si Lucian sa hambo ng pinto, hinimas ang dibdib na parang muntik ng atakihin. Bro, gusto mo ba akong patayin sa nervyos? Lagnat lang pala, pero parang cancer patient yung mukha mo. Napailing rin si Kieran, tinawag mo pa ako. Bro, psychiatrist ako, hindi general practitioner. Tumangala si Lucas, malamig ang tingin kay Kieran, ngayong napalitan ka na ni Luna, mukhang pwede ko nang bawasan ang gastos ko. Ibig sabihin, tatanggalin na niya ito. Wag naman, bukod sa therapy ni Little Treasure, marami pa akong silbi. May kakilala akong nutritionist dito sa ospital.
Tatawagan ko na siya ngayon para gumawa ng nutrition plan para kay Luna. May bahid ng guilt si Kiran. Mula nang dumating si Luna, parang wala na siyang ginagawa. Maging ang weekly therapy session ay kanselado na. Pagkaalis niya, napansin ni Lucia na abala si Lucas sa cellphone at agad na nagtanong, "Bro, ano yang tinitingnan mo? Kailan ka pa naging addict sa phone?" Ngunit nang silipin niya, halos matulala siya. Kinopya ng kapatid niya sa cellphone ang surveillance footage mula noong isang gabi. "Bro, seryoso ka? Panoorin mo yung video na yan, halos magka-goosebumps ako. Hindi ko alam kung umaarte si Little Luna o totoo yun." Pero ngayon, nakalop ang video sa phone ng kuya niya, at parang enchanted ang itsura habang pinapanood ito na parang sinasabi ng mukha niya, "Ang cute ng asawa ko." Wala na talaga, hopeless na. Sok, kayong dalawa, parang iisang kaluluwa lang. Parehong simple at marahas ang pag-iisip. Magkamukha pa kayo mag-react, ibang klase, totoong bagay nga kayo. Napailing si Lucian. Hinaplos ni Lucas ang mukha ng dalagang nakahiga sa kama. Kitang-kita ang pride sa mga mata niya. Napailing si Lucian, saka tumalikod para hindi siya mablind ng sobrang romance sa eksena. "Sigurado ako kilala mo na ang may sala, di ba? Next step, ipapublish na natin sa internet para malinisan na si Little Luna. Ako na bahala, okay." Malamig ang tingin ni Lucas. Walang kailangang madaliin. Kumamo sa baba si Lucian. "Oo nga naman, tutal, nandito naman tayo para sa kanya. Hayaan mo siyang gumawa pa ng mas malaking ingay. Mas masaya kapag mas malaki ang gulo. Maghanda ka ng kontrata para kay Luna," utos ni Lucas. Isang kislap ang dumaan sa mga mata ni Lucian. "Kontrata, bro, sa wakas ba, inaayos mo ng i-pull in si sister-in-law sa Glory World? Ihanda mo rin ang mga profile ng lahat ng manager sa Glory World." Ang sagot na ito ang tahimik ngunit malinaw na kumpirmasyon. "Gets na gets, pipili ka ng personal na manager para kay Little Luna, di ba? Grabe talaga, kung ako man lang itwinato mo kahit 1,000 bahagi lang ng kung paano mo siya tretuhin, solve na ako." Ani Lucian habang nakasimangot. Sinulyapan siya ni Lucas, at bigla nitong iniangat ang kamay. Napatras si Lucian sa gulat, akala'y susuntukan siya. May nasabi na naman ba akong mali? Yun pala, iniabot lang ni Lucas ang kamay para tapikin siya sa batok. Para sa kanya, isa na iyong napaka-intimate na kilos. Halos lumipad sa langit si Lucian sa pagkabigla. Namula ang mga tenga niya. "Bro, anong meron?" Bahagyang kunot noo si Lucas, pero banayad ang tono ng boses. "Huwag ka lang puro laro, maghanap ka na ng babaeng gugustuhin mong makasama habang buhay." Namilog ang mata ni Lucian at napalunok. "Grabe, akala ko talaga mamamatay na ako. Bro, yang bigla-bigla mong pagiging gentle, mas nakakatakot pa sa suntok mo. Simula ngayon, tutulungan kitang makahanap ng mapapangasawa," seryosong sabi ni Lucas. "Ano, huwag, bro, hayaan mo na lang akong malaya, please. Hindi na kita usisiin kahit kailan. Maging malamig ka na lang ulit, okay na ako ron." Halos mapasigaw si Lucian sa takot. Paano kung ang babae na pipiliin ng kuya niya ay kasing intimidating ni Little Luna? Wala siyang panlaban dun. At kung sakaling pareho talaga sila ni Little Luna, ayaw na ayaw niya ng ganun. Gusto niya yung tipo ng babae na kalmado at banayad. Bigla siyang nakaisip, "Teka lang, bro, di ba ang mga ganitong bagay, hindi dapat iniintindi ng lalaki? Ikaw, mag-focus ka na lang kay sister-in-law, tapos si sister-in-law na lang ang maghanap ng babae para sa kin. Sigurado akong magaling ang taste niya." Napaisip si Lucas sa sinabi, at tumango. Sige. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Lucian. Pakiramdam niya ay muntik na siyang malibing ng buhay. Dati, palat siya ng palat ng girlfriend. Pero ngayong lumipas na ang kalahating taon, wala pa rin siyang bagong karelasyon. Ni siya mismo ay hindi alam kung bakit. Para bang unti-unti na siyang nawawalan ng gana. At lalo na ngayong nakikita niya ang pagmamahalan nina Lucas at Luna, mas lalo niyang napagtanto kung gaano kababaw ang lahat ng dati niyang relasyon. Fine, aaminin na niya. Nainggit siya. Nainggit siyang kahit 32 years naghintay ang kuya niya, sa huli, natagpuan rin ito ang tunay na pag-ibig. Samantalang siya, hindi niya alam kung darating ba ang araw na yun sa kanya. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nalungkot, kaya minabuti na lang niyang tumigil sa pagdadrama. "Bro, kung wala ka ng utos, maunan ako. Yung mga pinapagawa mo, aayusin ko agad at ipapadala sa'yo." Siyaw, Banata 84. Ang tulog ni Luna ay umabot hanggang hapon ng ikalawang araw. Nang sa wakas ay damilat siya, magaan ang kanyang katawan, parang lumulutang. Ang pakiramdam niya ay parang ang haba na ng panahong lumipas. Nalilito siya, tila ba nagising mula sa isang napakahabang panaginip. Pagbukas ni Lucas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang dalagang naka-hospital gown, palong-palo sa liwanag ng araw mula sa bintana. Nakaupo ito sa maputing kama, mukhang bagong gising at wala pa sa sarili. Walang emosyon ang mukha nito, blanca at sino mang makakakita ay mararamdaman ang hapdi sa dibdib, kasabay ng pagnanasang yakapin siya. "Gising ka na," marahang sabi ni Lucas habang dahan-daang lumapit, takot na baka magulat siya. Banayad na hinaplos niya ang ulo ng dalaga gamit ang malaking palad. "Lucas," mabagal ang naging tugon ni Luna habang tinatitigan siya. "Yes, kamusta ang pakiramdam mo?" Naguguluhan si Luna. "Nasa ospital ba ko? Anong nangyari sa kin? Nawalan ka ng malay kahapon. May lagnat kang umabot sa 39 degrees. Muling sumeryoso ang ekspresyon ni Lucas habang inaalala ang bigla niyang pagbagsak. Nagkamot ng ulo si Luna.
May lagnat ako, pero bakit parang wala akong lakas ngayon? Malamang sa gutom, halos isang buong araw at gabi ka ng tulog. Inayos ni Lucas ang mesa para sa pagkain, saka kinuha ang isang unan at isinandal sa kanyang likuran. Inakala kong madyay gising ka na, kaya bumili na ako ng hapunan mo. Salamat, mahinang sabi ni Luna habang pinagmamasdan ang lalaking abala sa pag-aasikaso. Hindi napigilan ang kanyang kamay na umabot sa kanyang baba. Nabigla si Lucas sa init na nanggaling sa dulo ng kanyang mga daliri. Mainit ang tingin niya sa dalaga ngayon ay nakatitig sa kanya. Hanem, may problema ba? Nakasimangot si Luna habang pinagmasdan ang pagod na itsura nito at ang tumubong balbas. Ikaw ba ang nagbantay sa akin buong gabi? Pati balbas mo di mo na nagawang ahitin. Okay lang yun, nakatulog din naman ako sandali. Pero ang totoo, ni hindi siya nakapikit kahit isang minuto. Wala siyang lakas loob na umalis o magpahinga hanggang hindi ito nagigising. Kumain ka na, hindi ka pa pwedeng kumain ng mamantikang pagkain ngayon, kaya lugaw lang muna ang binili ko. Bawi tayo sa mas masarap kapag gumaling ka na. Iniabot ni Lucas ang mangkok ng lugaw at kutsara. May lakas ka bang kumain? Kailangan mo ba ng tulong? Tahimik lang si Luna, hindi gumalaw, ni hindi nagsalita. Napataas ang tingin ni Lucas sa pagtataka. May masakit ba sa'yo? Tatawagan ko ang doktor. Agad siyang hinailan ni Luna pabalik. Ay, ayos lang ako. Hindi lang talaga ako gising pa ng buo. Natulala lang. Huminga ng malalim si Lucas at tumanggo. Ang kailangan mo ngayon ay pahinga. Huwag mo nang pahirapan ang sarili sa kaiisip. Oo, mahina niyang sagot bago tumutok sa pagkain ng lugaw. Ngunit halatang wala sa kasalukuyan ng isip. Parang lumilipad sa kung saan. Mas lalo siyang natakot dahil sa kabaitan ni Lucas. Alam niyang mula pa noon, may kakaibang paraan ng pagtrato sa kanya ang lalaki. Pero pinili niyang huwag pansinin. Hanggang sa nasanay na siya. Pero lahat ng ginagawa ng lalaking ito, totoo bang utang na loob lang ang dahilan? Kahit kaibigan lang, sino ang gagawa ng ganito para sa isang kaibigan? Napakarami pa niyang kailangang asikasuhin, kaya ang katanungang iyon ay dumaan lamang sa kanyang isip at agad ding naglaho. Matapos kumain, unti-unting bumalik ang sigla ni Luna. Agad niyang itinaboy ang magugulong iniisip at bumalik sa kanyang layunin. Lucas, andito ba ang phone ko? Hindi may tago ni Lucas ang pagkadismaya sa mukha. Kakasabi ko lang na kailangan mo ng sapat na pahinga. Nagsalubong ang mga palad ni Luna na parang batang nagmamakaawa. Sobrang tagal ko nang nagpapahinga, tapos busog na rin ako. Kapag wala akong ginawa ngayon, baka tubuan na ako ng amag. Napansin ni Lucas na mas maayos na nga ang itsura ng dalaga. At dahil hindi niya kayang tiisin ang paawan nitong tingin, napabuntong hininga siya at iniabot ang cellphone. Kasunod yun, inabot rin niya ang thermometer. Sukatin mo muna ang temperatura mo. Mahin at masunaring tugon ni Luna. Binuksan niya ang bibig at isinubo ang thermometer. Habang hinihintay, binuksan niya ang browser at nagsimulang magbasa ng mga pinakabagong balita sa entertainment. Ngunit pagtingin niya sa mga headline, bigla siyang napatigil. Intriga sa set ng Land Under Heaven, isang femme fatale ang gagawin ng lahat para umangat. Pagkakasugat ni Snow Windsor, aksidente ba o sadyang pag-atake? Starlight Entertainment, ipinaglalaban ang karapatan ng kanilang artista laban sa hindi makatarungang kompetisyon. Opisina ni Snow Windsor, naglabas ng legal na pahayag, Luna Windsor, na wala na parang bula, wala pa ring tugon hanggang ngayon. Tumigas ang katawan ni Luna habang binabasa ang bawat linya. Sunod na binuksan ni Luna ang kanyang social media account, ngunit agad siyang binungaran ng mga mapanirang komento na halos punuin ang buong screen. Mas matindi pa ito kaysa sa naging issue niya noon kay Gia Queen. Wala nang ang duda, mas sikat si Snow at mas mabangis ang kanyang mga tagahanga. Yung babaeng yan, si Luna, halatang guilty kaya nagtatago. Siguro nung nakita niyang nabuking ang plano niya, tumakbo na lang siya. Attempted murder na ang kaso ngayon, di na siya makakalusot. Kapag kinasuhan siya, tiyak kulong ang bagsak niya. Noong una, baka nasangkot lang siya dahil sa inggit ng iba. Pero kung paulit-ulit na lang ang mga isyu sa kanya, ibig sabihin may problema na talaga sa pagkatao niya. Ngayon pa na may ebidensya, hindi na siya pwedeng ipagtanggol. Kilala si Snow Windsor sa industriya bilang isang mabuting tao. Ilang beses na nga niyang ipinagtanggol si Luna Windsor bilang isang senior. Pero anong ginawa ng huli? Tinaga sa likod ang taong tumulong sa kanya. Mga tulad niya ang sumisira sa industriya ng entertainment. Hindi niyo ba napapansin? Parang planado lahat ni Luna. Una, tinanggal si Gia Queen para makuha ang role na second female lead. Tapos ngayon, gusto naman niyang pabagsakin si Snow para maaga ang lead role. Lahat yan, para siya ang makinabang. Nakakatakot pag iniisip mo, ang tuso niya, talagang totoo ang kasabihan, magaganda nga, pero delikado. Tahimik na nakatitig si Luna sa screen. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Isang kasinungalingang tinanggap bilang katotohanan ng napakaraming tao. Kabanata 85. Napakunot noo si Lucas nang makita niya ang masasamang komento sa cellphone ni Luna. Kumunot ang kanyang noo habang nagsalita, itigil mo na yan. Nakaupo si Luna sa kama na nakakrus ang mga binti at may thermometer sa bibig, kaya garalgal ang sagot niya, okay lang. Nakakatuwa nga basahin tong mga to. Mag-focus ka sa pagkuha ng temperatura mo. Huwag ka munang magsalita. Ikaw kaya yung unang nagsalita. Nang matapos na ang sukat, tiningnan ni Lucas ang thermometer. 37.1 degrees. Napangiti agad si Luna, sabi ko naman sa'yo okay lang ako. Ang lakas-lakas ko pa nga, pwede na ba akong lumabas ng ospital? Magstay ka muna ng ilang araw pa para sa obserbasyon.
Kailangan ko pa ring manatili. Pero miss na miss ko na si Baby Little Treasure. Ginamit ni Luna ang pangalan ni Little Treasure bilang huling baraha. Papunta na siya rito. Walang espasyong iniwan ng tono ni Lucas para sa pagtutol. Sige na nga, wala nang nasabi si Luna. Inayos ni Lucas ang tray ng pagkain, saka umupo sa silyang malapit sa kama. Ano ang balak mong gawin pagkatapos nito? Parang may naalala bigla si Luna. Ay, oo nga pala. Pwede mo bang ipadala sa akin ng kopya ng ebidensya? Ipapasa ko sa isang tao. Tinapunan siya ni Lucas ng tingin. Si Ryan Parker. Kahit sanay na si Luna sa talas ng isipan ni Lucas, hindi pa rin niya mapigil ang humanga. Talagang bagay sa iyo ang tawaging Big Boss. Ang talino mo talaga. Plano ko sanang pagawain ang dalawang aso sa pamamagitan ng pagpapakuha kay Ryan ng pera kay Snow gamit ang ebidensyang meron tayo. Napaubo si Luna pagkatapos niyang magsalita ng may halong excitement. Medyo nahihiya siyang tumingin kay Lucas. Masama na ba akong tao? Sa halip na sagutin niyon, nagbigay ng masusing obserbasyon si Lucas. Ang problema sa paraang yan, wala kang mapapala at makakalusot pa si Ryan ng walang kapalit. Kinamot ni Luna ang ulo niya. Oo nga, pero ang habol ko lang naman ay guluhin si Snow. Hindi ko na masyadong pinag-isipan. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, nagsalita si Lucas, bakit hindi ikaw mismo ang kumilos, kaysa kay Ryan mapunta ang lahat? Nanlaki ang mata ni Luna sa gulat. Pwede ba yun? Bakit hindi? Balik na tanong ni Lucas. Base sa estado ng pera ni Snow, baka makasingil ka ng hanggang 8 milyon. Ito na ang pinakamainam na pagkakataon para putulin mo ang kontrata mo sa Starlight at pambayad mo na rin sa penalty fee. Hindi na nakasagot si Luna. Ang plano niya ay manggulo lang, pero itong si Great Demon King, hindi lang nilumpasan ang plano niya, tinuruan pa siyang maging mastuso. At ang totoo, perpekto ang plano. Pero, parang may kumikiliti pa rin sa konsensya niya kapag siya mismo ang gagawa ng pangungutong. Kinagat ni Luna ang labi niya habang inaalala ang lahat ng nangyari noong gabing yun. Ilang saglit pa, mapaklang ngumiti siya. Ano pa bang ikinalulungkot ko? Ganito na rin lang naman kami kababa. Agad siyang nagdesisyon. Sige, padala mo na sa akin ang ebidensya at kakausapin ko si Snow. Hindi mo na kailangang gawin yun. Ako na ang bahala, para walang makasubaybay sa IP address mo. Dito na napatingin si Luna kay Lucas na parang isang Diyos. Grabe ka, Great God Lucas. Sobrang overpower ng skill mo. Tumatanggap ka ba ng estudyante? Napangiti si Lucas nang makita ang paghanga sa mga mata ng dalaga. Hindi. Lungkot agad ang bumalatay sa mukha ni Luna. Oo nga naman. Sino ba naman ang may oras para magturo kung ganon kabisi si Big Boss Lucas? Pero tinitigan siya ni Lucas, may kahulugang hindi mabasa agad. Kung gusto mong matutunan ang skill na to, may mas mabilis na paraan. Ano yun? Biglang bumalik ang sigla ni Luna. Pakakasalan mo ako. Kung magiging asawa niya si Luna, lahat ng meron siya ay magiging kanya. Hindi na kailangan pang matutunan. Halos mabulunan si Luna sa sariling laway. Wala naman akong maibabato sa logic na yun. Pero, wait lang, nililigawan ba niya ako ulit? Habang pinagmamasdan ni Lucas ang pamumula ng dalaga, muli siyang nagsalita, napag-isipan mo na ba kung saang kumpanya kalilipat pagkatapos mong makalabas sa Starlight? Napakamot si Luna sa baba. Pinag-iisipan ko pa. Nagsalita si Lucas sa tono na parang casual lang, kapag napatunayan mong wala kang kasalanan, panggat na agad ang pangalan mo, kasing sikat ng mga second tier o top tier actors. Sa panahong yun, madali ka nang makakahanap ng lilipatan. Napabuntong hininga si Luna, pero ang hirap din. Kung pipili ako ng maliit na kumpanya, walang masyadong kompetisyon pero limitado ang growth. Kung malaking kumpanya naman, mahirap makapasok lalo na kung wala kang koneksyon. Ang exposure ko ngayon puro sa mga skandal, wala pa akong matinong project. Ang awkward talaga ng sitwasyon ko. Oy, Master Lucas, may suggestion ka ba? Hindi niya namalayang siya mismo ang kumukuha ng guidance kay Lucas sa mga malalaking desisyon. Binigyan siya nito ng baso ng tubig at saka sumagot, bilang isang negosyante, para sa akin ay isa kang investment na puno ng potensyal. Gusto kong makita kung anong value ang mabubuo mo sa hinaharap, kaya umaasa akong sumali ka sa Golden Age. Nanlaki ang mga mata ni Luna. Big Boss, ikaw mismo ang nag-aalok sa akin. Napatawa si Lucas, pwede mong sabihin ganun, gusto talaga kitang kunin, sasama ka ba? Grabe, hindi ba foul yung tono na yun? Napalunok si Luna at pinakalma ang sarili. Tapos ay nagsalita siya ng seryoso, to be honest, kung maayos ang lahat at makaalis ako sa Starlight, Golden Age talaga ang gusto kong lipatan. Nangunguna na ito sa industriya ngayon, mas mataas na sa Starlight, at ang future niya sobrang solid. Tumango si Lucas at iniabot ang kamay. Well then, let's have a successful partnership. Inabot din ni Luna ang kamay niya, parang sa reflex lang. Let's have a successful partnership. Wait, anong nangyari? Nagka-deal na ba kami? OMG, may kontrata na ako sa Golden Age. Grabe rin talagang mambingwit ng tao ang Great Demon King. Settled na agad ang partnership natin. Medyo tulala pa rin si Luna. Interesado ako sa'yo, at interesado ka rin sa Golden Age. Magkasundo tayo, may problema ba ron? Sagot ni Lucas na may tanong din. Magkasundo tayo, ang paraan ng pagkakasabi niya. Si Lucas ang huling taong gusto ni Luna na bigyan ng problema. Kaya seryoso siyang nagtanong, sigurado ka bang hindi mo muna kailangan pag-isipan? Sa totoo lang, medyo palagulo rin ako. Paano kung madamay ka sa mga gulo ko sa future?
Kung kaya mong hawakan lahat ng problema mo, hindi mo na kailangan ng management company. Kaya nga ako nandito. Kamot ilong si Luna. Sa totoo lang, napansin niya na kahit hindi madaldal si Big Boss, bawat salita niya ay may bigat. Wala siyang laban sa patalasan ng dila. Nag-isip muna si Luna, simulat sapol, puro panlalamang ang inabot niya mula sa Starlight. Kaya makatarungan lang na hilingin niya ang termination ng kontrata. Ngayong settled na ang penalty fee at malapit nang malinis ang pangalan niya, hindi na dapat ito maging problema kay Lucas. Pagkatapos ng kaunting pagninilay, panatag na rin ang loob niya. Big Boss, magtatrabaho akong mabuti para suklian ang tiwala na kinuha mo ako. Hindi ka magsisisi, buong tapat niyang sabi. Kumpiyansa siya sa sarili. Bahagyang ngumiti si Lucas. Okay, aasahan ko yan. Kabanata 86. Biglang tumunog ang cellphone ni Luna. Nakasulat sa screen, Corrupted Devil King. Si Dave. Ilang beses na itong tumatawag, pero sobrang dami nang nangyari at nagkasakit pa siya kaya hindi na siya nakareply. Hindi na niya itinago kay Lucas at sinagot na lang ang tawag. Hello, Dave. Hindi pa siya tapos magsalita nang halos mabasag ang eardrums niya sa sigaw mula sa kabilang linya. Luna Windsor, nasaan ka ba? Naglalaro ka pa ba sa ganitong panahon? Alam mo bang grabe ang paninira sa'yo ngayon? Pumunta pa raw ito sa Ford residence pero wala raw siya roon, sila ni Lucas. At birthday pa raw niya noon. Anong iisipin nito kundi? Napakamot na lang si Luna sa tenga, sino bang naglalaro? Nasa ospital nga ako ngayon, no. Napatigil si Dave saglit bago biglang naging seryoso ang tono, ano? Nasa ospital ka, anong nangyari? May nanakit ba sa'yo? Napakunot ang noo ni Luna. Ako ang sinaktan, nilanat lang ako, okay. Saan ospital ka? Pupuntahan kita ngayon din. Huwag na, busy ka rin, asikasuhin mo muna yung mga bagay sa pamilya mo. Wala na akong lagnat at nandito si Lucas. Dadating din si Little Treasure mamaya. Natahimik bigla sa kabilang linya. Ilang segundong katahimikan. Tapos narinig niyang nagsalita si Dave, may halong lungkot ang boses. Luna, nabasa mo na ba yung email na pinadala ko? Hindi pa, wala pa talagang time. Simula pa nung 2 araw na sunod-sunod ang problema. Wala pa akong pahinga. Mahaba yung kwento, ikukwento ko na lang next time. Huminga ng malalim si Dave. Siguraduhin mong basahin mo agad. At isa pa, anong plano mo tungkol kay Snow Windsor? Balak ko sanang hanapin si Ryan Parker, kaso nang puntahan siya ng tao ko, wala na, bakante na yung lugar niya. Dahil nasa Starlight ka pa, hindi ko magamit ang PR team ng company ko, pero kinausap ko si Lay at nakahanap kami ng maayos na PR team para sa'yo. Taos pusong pasasalamat ang sagot ni Luna, salamat talaga, Dave, pero mukhang hindi ko nakakailanganin. Nakuha ko na ang ebidensyang makakapaglinis sa pangalan ko. Narinig niya ang pudgeling ng ngipin ni Dave. Si Lucas na naman, di ba? Ako mismo ang nakakuha ng ebidensya, okay. Pero, oo, malaki rin ang naitulong ni Lucas pagkatapos. Fine, gets ko na. Ang mahalaga, ayos ka na. Ibababa ko na to. Huwag mong kalimutang tingnan yung email ko. Pigil ni Dave ang sarili. Alam niyang may sakit pa si Luna kaya nagtimpi siya. Wala rin siyang ganang tanungin kung paano na naman nailigtas ng Lucas na yun ang dalagang nasa panganib. Kaya sa medyo barumbadong tono ay ibinaba na lang niya ang tawag. Damn it, kung hindi lang siya ginamitan ng kung anong tusong paraan ni Lucas para harangin siya, sana siya na ang nasa tabi ni Luna ngayon. Siya dapat ang tumutulong sa kanya sa lahat ng ito. Sobrang kapal ng mukha. Si Dave ba yun? Tanong ni Lucas, casual ang tono. Oo, nag-aalok ng tulong. Tapos sabi niya may email daw siya, paulit-ulit niya akong pinapaalala na basahin ko. Kung ano-anong pamisteryo, feeling ko prank lang yun, birthday prank siguro. Ganito rin siya noong isang taon, pinadalhan niya ako ng super nakakatakot na prank video. Grabe yung galit ko nun, 3 beses ko siyang binugbog bago ko na-release ang sama ng loob ko. Nagmumakmak si Luna habang patuloy na chine-check ang messages at missed calls, baka may iba pa siyang kailangang balikan. Karamihan ng tawag ay mula sa mga hindi kilalang numero, malamang galing sa media, pero sa huling bahagi ng call log, may isang pangalan na pamilyar. Missed call, galing noong mismong birthday niya. Pagkakita niya sa 2 salitang iyon, unti-unting lumambot ang dating walang emosyon na ekspresyon ni Luna. Akala ko nakalimutan niya ang birthday ko. Sino? Hindi na malayang medyo nanikip ang dibdib ni Lucas. Ang kapatid kong si Theo Logan. Tahimik na tumago si Lucas at muling lumuwag ang pakiramdam. Akala niya kasi, baka ex. Mukhang mabilis siyang nagpapanik sa bawat bagong lalaking lumalapit sa buhay ni Luna. Agad namang tumawag si Luna, hello, Little Theo Alternation. Ate, sa wakas tumawag ka rin. Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? May nanggulo ba sa'yo? Nabasa ko kasi sa dyaryo. Huwag ka nang mag-alala, ayos lang ako. Pero nakita ko yung balita, parang gusto kang kasuhan ng babae. Hindi ako madaling patumbahin, tingnan na lang natin kung sino sa amin ang makukulong sa huli. Sigurado ka talagang okay ka? Siguradong sigurado, pag ganyan ka ng ganyan, baka isipin kong 70 ka na, hindi 17. Biro ni Luna, tapos ay bahagyang huminto, pero, ganun na lang. Maniwala ka na lang agad sakin. Paano kung totoo ngang nabaliw na ako at sinaksak ko si Snow para makuha ang role niya? Malinaw at buo ang boses ng binatilyo sa kabilang linya, bakit ako maniniwala sa iba bago sa sarili kong kapatid? Parang may init na sumabog sa dibdib ni Luna. Hay nako, ikaw talaga. Ang dulas ng bibig mo. Hindi na ako mag-aalala basta sinabi mong okay ka.
Ay, oo nga pala. Hindi pa pala kita nababati ng happy birthday. Tapos na tuloy. Ayos lang yun. Kahit ngayon mo sabihin, okay pa rin. Salamat, mahal kong gwapo at sweet na little brother. Tigilan mo yung kartihan mo. Di na kita kakausapin, magsisimula na yung klase ko. Kailangan ko pang tapusin tong summer homework. Sige na, sige na. Galingan mo, bata. Pagkababa ng tawag, masigla na agad ang mood ni Luna. At dahil masaya siya, parang nahawa rin si Lucas. Mukhang close kayo ng kapatid mo. Oo, kahit hindi kami magkadugo, sobrang okay kami. Nasabi ko na sa'yo dati, di ba? Na paborito ng lola ko ang mga lalaki. Noon, pag may masarap na pagkain, si Theo lang ang pwedeng kumain. Ako, bawal pang samalo sa lamesa. Pero si Theo, palihim niya akong tinatabihan ng pagkain. Tapos pag lagi akong pinag-iinitan ni Lola, siya ang unang tumatayo para ipagtanggol ako. Ang bait talaga ng batang yun. Pero habang nagsasalita, unti-unting bumaba ang tono ng boses niya. Ang ironic no, yung mga tunay kong kadugo, parang kaaway ang tingin sakin. Pero yung hindi ko kadugo, siya pa ang parang tunay kong pamilya. Dapat noon ko pa na-realize na mas mahalaga talaga ang pakinabang kaysa dugo sa mundo nila. Marahang tinapik ni Lucas ang nakayukong ulo ng dalaga. Makakahanap ka rin ng mas mabuting pamilya. Tuwing ikinukwento ni Luna ang kabataan niyang puno ng sakit, hindi niya mapigil ang alagaan at aluan ito. Para bang sa bawat haplos, nababawasan kahit kaunti ang mga pagkukulang ng nakaraan. Kabanata 87. Pagkatapos suriin ni Luna ang call log niya, tinuloy niya ang pagbabasa ng mga text messages. Pagdating niya sa pinakahuli, natulala siya saglit. My dear, I've really underestimated your guts. Sender, KD. Bakit bigla siyang pinadalhan ng ganitong mensahe? Ano bang nagawa niya? Dahil dainlit ni Lucas ang call log, hindi alam ni Luna na nag-usap pala ang dalawang lalaki nung gabing iyon. May problema ba? Tanong ni Lucas nang mapansin ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng dalaga. Wala naman. Inisip na lang ni Luna na baka isa na naman yun sa mga pagkabaliw ng taong yun, kaya binaliwala na lang niya. Ibinaba niya ang telepono at nagtanong, kailan darating si Little Treasure? Malapit na dapat siya dumating. Pagkarinig niya nito, parang reflex na hinaplos ni Luna ang buhok niya. Nasaan na yung hair clip na bigay sa akin ni Little Treasure? Nandito. Tinabi ko para sa'yo. Binuksan ni Lucas ang drawer sa tabi ng kama at iniabot ang pink na hair clip. Masayang isinabit ni Luna ang clip sa buhok niya. Habang tinitingnan ni Lucas ang clip na suot niya, may bahagyang panghihinayang na sumilay sa puso niya. Kung alam lang niya noon, sana alahas na lang ang ibinigay niya. Isang bagay na pwede sanang lagi niyang isuot, hindi baril. Sa totoo lang, matagal na siyang may naihandang regalo, isang singsing. Pero alam niyang hindi pa ngayon ang tamang oras para ibigay iyon. Habang nag-uusap sila, biglang may kumatok sa pinto. Bumangon si Luna mula sa kama at binuksan ang pinto. Gaya ng inaasahan, dumating na si Little Treasure. Darling, andito ka na. Pagkapasok pa lang sa kwarto, agad hinailan ni Little Treasure ang damit niya gamit ang maliliit na kamay nito, parang gustong ipababo ang mukha niya. Bakit, may kailangan ka? Lumuhad si Luna. Agad niyang idinikit ang noo niya sa noo ni Luna, seryoso ang ekspresyon ng bata. Hindi napigilan ni Luna ang tumawa. Hey, darling, shine check mo ba yung lagnat ko? Relax ka lang, ginamitan ko na ng thermometer, wala na ang lagnat ko. Pero nanatili pa ring nag-aalala ang mukha ni Little Treasure. Tinitigan nito ang pasa sa likod ng kamay ni Luna, tanda ng tinanggal na IV drip. Niyakap ni Luna ang bata at hinaplos ito, huwag ka nang sumimangot, ha? Nawala na lahat ng sakit ni tita nang makita kanya. Talagang parang himala ang batang ito. Gusto na tuloy niya itong iuwi. Gusto mo bang maglakad-lakad sa baba? Suhestyon ni Lucas. Oo, oo. Pagkatapos ng buong araw na nakahiga, gusto na rin niyang gumalaw-galaw. At ayaw rin niyang matrap si Little Treasure sa loob ng kwarto. Habang papunta sila sa elevator, nadaanan nila ang isa pang ward. Nagkakagulo roon. Sandamakmak na reporters ang naguunahan sa pagkuha ng litrato at pagtanong sa babaeng nasa loob. Snow, nakausap mo na ba si Luna? Wala pa, hindi pa rin siya nagpaparamdam. Umiwas daw si Luna sa investigasyon. Ano ang masasabi mo rito? Anong balak mong gawin? Hindi ko alam. Hanggang ngayon, ayaw ko pa ring maniwalang kaya niyang gawin yun. Nabalitaan naming umatras na sa sponsorship ang Windsor Corporation at Starlight Entertainment. May pahayag na ba ang production team? Papalitan na ba si Luna? Hindi ko alam ang tungkol dyan. Mas mabuting tanungin niyo ang kinatawan ng production team. Kung muling magpakita si Luna at humingi ng tawad, mapapatawad mo ba siya? Kung taos-puso ang pagsisisi niya, handa akong personal na patawarin siya. Pero yung pinsalang na idulot niya sa industriya, hindi basta apology lang ang solusyon. Hindi ko rin saklaw kung mapapatawad siya roon. Nagulat si Luna sa eksenang inabutan niya. Si Snow, todo ganap sa pagiging kawawang bulaklak. Napakunot noon na lang siya. Doon niya lang napagtanto na iisang ospital pala ang tinutuluyan nila at iisang palapag pa. Bigla, may isang reporter ang napatingin sa elevator. Napasigaw ito sa gulat, si Luna. Luna, saan? Saan banda? Nandito si Luna. Hindi pwede. Naglakas loob talaga siyang magpakita dito. Ayun siya, ayun oh. Sa isang iglap, nagtinginan ng lahat ng reporter sa direksyong tinuturo at nagsimula ng itutok ang kani-kanilang camera, sabik na makakuha ng headline. Kumikitid ang mga mata ni Luna. Ang unang instinct niya ay protektahan si Little Treasure.
Ayaw niyang matakot ito, hindi na siya nag-abala sa sarili niya. Pero bago pa man siya makagalaw para takpan ang bata, naramdaman niyang may malaking palad na marahang itinulak pababa ang ulo niya, sabay yakap sa kanya ng mainit at protektadong bisig. Kasunod nito, mahigpit na humawak sa kamay niya ang malambot at maliit na kamay ni Little Treasure. Para bang sinasabing, nandito lang ako. Huwag kang matakot. Samantala, ang mga reporter ay biglang napatigil, 10 hakbang ang layo mula sa kanila. Dalawang matangkad na lalaki na nakaitim na suit at sunglasses ang biglang sumulpot sa harap, may matatalas na ekspresyon sa mukha habang binakuran ang daraanan, tulad ng mga bodyguard sa mga nightclub. Sino ba kayo? Tumabi kayo riyan. Ang mga asong mababait ay hindi humaharang sa daan. Sigaw ng isang reporter na gigil sa balita kaya hindi na napigilan ang bibig niya. Pero may isa sa mga crowd na biglang humila sa kanya pabalik, ng lalaki ang mata at halos nanginginig sa takot, para bang nakakita ng multo. Sira ka ba? Mga bodyguard yan ng Ford Corporation. Ford. Hindi naman siguro yung Ford na yun. E di syempre, ilang Ford ba meron sa kabiserang to? Paano mo naman nasabi? Hindi naman nakaukit sa mukha nila. Bobo ka ba? Hindi mo ba nakita yung simbolo sa uniforme nila? Pagkarinig noon, halos sabay-sabay umatras ng 3 hakbang ang lahat ng naroon. Yung mga nagsisigaw kanina, biglang nagkandara pang humingi ng tawad. Mga boss, sorry ha. Pasensya na, hindi po namin kayo nakilala. Huwag nyo kaming pansinin, ha. Mali po kami. Diyos ko, mga private bodyguards pala ng Ford family ito. Kung ganun, sino yung 3 taong pinoprotektahan nila? Sinubukan ng ilan na sumilip sa likod ng mga bodyguard. Pero nang mas aipat nila ang lalaking nakaakbay sa isang babae, nanlamig ang mga mukha nila at kusa silang umatras. Ang lalaking yakap-yakap ang babae ay may maladyos na kagwapuhan pero ngayon ay punong-puno ng bagsik ang tingin. Ang presensya niya ay parang nyebe sa gitna ng taginit, nakakapanindig balahibo. Ang mga veteranong reporter na sanay magbasa ng tao, agad na nakaramdam ng panganib. Kaya isa-isang natahimik ang lahat. Anong Luna? Siguro nagkamali lang kayo ng tingin. Pamilya yon, hindi pwedeng si Luna yung babae. Tama, masyado na kayong sabik sa scoop, pati random na babae inaakalang si Luna. Hindi natin pwedeng basta-basta guluhin yung mga yon. Gusto nyo ba tayong mapahamak? Unti-unting nagkagulo ang mga reporter, pero ngayon ay para sisihin ang kasamahang nakakita kay Luna. Baka nga nagkamali lang ako. Pero, medyo hawig naman talaga siya kay Luna, di ba? Hawig? Saan banda? Si Luna raw ay malupit at mapanlin lang. Samantalang yung babaeng yun ay may marangal na dating, halatang maayos at mabuting ina. Tama, mukhang mabait at inosente pa nga siya. Paano mo ikukumpara kay Luna, yung ahas na yun? Ding! Dumating ang elevator. Habang abala pa ang mga reporter sa pagtatalo, ang pamilyang 3 ay nakapasok na sa elevator at tuluyan nang nawala sa paningin nila. Grabe yung batang yun ah. Ang kayet, parang inukit siya mula sa iisang halmahan ng lalaki. Siguradong mag-ama yun. Sino kaya yung lalaking yun? May koneksyon ba siya sa Ford family? Ang lakas ng dating niya, parang sisibog ang presensya. Parang pamilyar siya, no? Parang, ewan, pero hindi ba't hawig niya si God of Fortune? Ngayon mo lang napansin. Oo nga, at kung totoo yun, baka nga yung bata ang tinatawag nilang Little Prince. Ang hula na iyon ay parang batong inihagis sa isang tahimik na lawa, naghatid ito ng sunod-sunod na bulong at komento. Paano mangyayari yun? Si Lucas Ford ay single, di ba? Oo, may anak siya, pero wala siyang babae sa tabi niya. Kung siya talaga yun, grabe, sobrang exclusive niyan sa balita. Exclusive man, anong magagawa mo? May lakas ka bang i-report yun? Nakalimutan niyo na ba ang nangyari sa VIO noon? Syempre naaalala ko, dahil lang kumuha sila ng secret photo ni Lucas Ford at pinublish pa nila, tuluyan silang nalugi. Pagkaalala sa insidenteng yun, lahat ay biglang natahimik. Ang mga nakakuha ng litrato ay nagsimulang mag-delete ng mga kuha nila, nanginginig pa ang mga kamay. Kilala si Lucas Ford bilang isang taong low profile sa mundo ng media. Hindi tinatanggap ang kahit anong interview o exposure. Ang Little Prince ay parang ginawang fortress. Walang kahit anong impormasyong lumalabas. Kaya gaano man sila ka-curious sa nangyari ngayong araw at kung sino ang babaeng kasama niya, wala ni isa mang media outlet ang naglakas loob na suungin ang landas patungong kamatayan. Kabanata 88. Sa loob ng elevator. Mula sa yakap ni Lucas, marahang itinaas ni Luna ang ulo. Napatingin siya kay Big Bon, tapos kay Little Bon, at daman niya ang kung ano-anong emosyon sa puso niya. Ganito pala ang pakiramdam, na may nagtatanggol sa'yo. Okay ka lang ba? Ililipat kita agad sa ibang ospital. Ang ekspresyon ni Lucas ay nanatiling seryoso at madilim. Sa pagmamadali niya kanina, ngayon lang niya napagtantong kasama pala nila sa ospital si Snow Windsor. Hindi na kailangang mag-abala pa. Ayos na ang katawan ko. Mas mabuting umuwi na lang tayo. Sa totoo lang, ayoko talaga sa ospital. Sige. By the way, saan galing yung 2 bodyguard na yun? Tanong ni Luna, puno ng pagtataka. Matagal na silang naka-assign malapit sa'yo. Dahil sa sitwasyon mo ngayon, pinabantayan na kita. Ayokong maulit yung insidente noon na sinaktan ka ng mga fans. Hindi pa nga ako opisyal na pumipirma sa Golden Age, pero may ganitong benepisyo na ako. Napailing si Luna, para bang di makapaniwala sa pabor na natatanggap niya. Habang nagsasalita, napatingin siya sa salamin sa elevator. Humarap si Luna sa salamin, hinaplos ang sariling mukha, at napakunot ang noo. Bulag ba yung mga reporter kanina?
Nasa harap na nila ako, pero ni isa walang nakarecognize. Tapos sinabi pa nilang mukha raw akong good wife and mother, may noble and refined air, at yung itsura ko raw ay cute. Seriously, hindi ba't mas kahawig ko pa si stepmother ni Snow White o yung lola ng Little Red Riding Hood na tinatago ng lobo? Tumingin siya sa refleksyon niya, mula ulo hanggang paa. Nakalos hospital gown lang siya, nakatirintes ang buhok sa simpleng ayos, may pink hair clip pa galing kay Little Treasure. Ang ekspresyon niya ay banayad, kalmado, at masyadong mahinhin. Yikes, mukha nga talaga akong sweet lady. Nagulat si Luna sa sarili niya. Ganito ba lagi ang tingin sa akin ng mag-ama na to? Hindi ako to. Sa sandaling iyon, matapos marinig ang sinabi ni Luna, agad na hinugot ni Little Treasure ang maliit na notebook na lagi niyang dala. Tahimik siyang nagsulat, sobrang seryoso ang mukha, bago ito inabot kay Luna. Darling, ano gusto mong sabihin? Tanong ni Luna habang tinatanggap ang notebook. Nang mabasa niya ito, bigla siyang namula. Ano yun? Tanong ni Lucas nang mapansin ang kakaibang reaksyon niya, nakatayo sa tabi niya. Tinakpan ni Luna ang mukha niyang halos nagbabaga na sa hiya, at sumanghal na may panunumbat, Lucas, kasalanan mo to. Tingnan mo kung anong sinulat ng anak mo. Anong sinulat niya? Inosenteng tanong ni Lucas habang sinilip ang laman ng notebook. Nang mabasa niya, natahimik din siya. Sa notebook, nakasulat ng maayos. Ikaw ang pinakamaliwanag na bituin sa langit, at mas matamis at mainit ang mga mata mo kaysa sa tsokolate. Sa tuwing tinitingnan kita, para akong nakatingin sa isang fairy tale princess na may kagandahang walang hanggan. Naantig si Luna at bahagyang nabahala, Lucas, sigurado akong namana niya to sa'yo. Hindi ba't masyado siyang magaling magpahapi ng babae? Paano na yan paglaki niya? Hindi ko na yata kakayanin kung marunong na siyang magsalita. Baka umikot na lang ako sa palad niya. Lalo na yung huling linyang isinulat ng bata. Tinamaan siya sa pinakamahinang bahagi ng puso niya. Tinawag pa talaga siyang prinsesa. Palagi niyang pinangarap na maging reyna, isang reyna na kayang harapin ang lahat ng hirap at panganib na walang takot. Pero habang tinitingnan niya ang salitang, prinsesa, sa notebook ni Little Treasure, parang may batang puso sa kaloob-looban niya ang muling nabuhay. Sino ba namang babae ang ayaw maging isang masayang prinsesa? Hindi lang siya nabigyan ng pagkakataon noon. Tahimik na pinanood ni Lucas ang anak at napailing. Sa isip niya, lumampas na ito sa simpleng, namana. Nalagpasan na siya ng anak niya. Habang nakatayo si Little Treasure sa harap ni Luna na may seryosong mukha at nakatingala sa kanya, napangiti na lang si Luna. Umiling siya at yumuko para yakapin ito, oh sige na, sige na. Gets ko na, ako na ang pinakamagandang tao sa paningin mo. Hindi ko na pababain ang tingin ko sa sarili ko, okay. Doon lang natuwa si Little Treasure. Ginaya pa ang ginagawa sa kanya ni Luna sa tuwing pinupuri siya. Isang banayad na halik sa pisngi. Hindi na nakatiis si Luna. Mahigpit niyang niyakap ang munting ban at isiniksik ang pisngi sa pisngi nito, nako, anong gagawin ko? Gusto na talaga kitang itakas kapag hindi nakatingin ang tatay mo. Kumurap-kurap si Little Treasure, tapos tumango pa na parang sinasabing, sige, itakas mo na ako. Napatulala na lang si Luna at Lucas sa ginawa ni Little Treasure. Sa kabilang banda, sa silid ni Snow. Dahil hindi naabutan ng mga reporter si Luna, napilitan silang bumalik sa pag-i-interview kay Snow. Lahat ay halos mabaliw kakahanap kay Luna, pero para itong biglang nawala sa mundo. Wala sa apartment, wala sa set, wala rin sa kumpanya. Kung malalaman lang nila na nasa parehong floor pala si Luna at Snow, at muntik na silang magkabanggaan, baka wala na silang tigil sa sigaw at galit sa sarili. Dahil sa kalagayan ni Snow, napilitang pigilan ni Yuan ang interview matapos ang ilang tanong. Pasensya na po, medyo mahina pa si Snow. Pwede bang hanggang dito na lang po muna tayo ngayon? Oo, pasensya na talaga. Hindi pa masyadong maganda pakiramdam ko. Sorry kung nadismaya kayo, pakunwaring mahinang sabi ni Snow. Kahit may panghihinayang ang mga reporter, wala silang nagawa kundi umalis matapos magpaabot ng kaunting well wishes. Ihinatid sila ni Jasmine ng may ngiti, salamat po sa pakikidamay kay Snow. Alam kong may pagkakaunawa kayo sa tama't mali, at may panukat kayo sa puso. Hindi biro ang pagpunta nyo ngayong mainit ang panahon, kaya heto po kaunting pasasalamat lang para sa effort ninyo. Pagkasabi nito, nagsimulang ipamigay ng assistant na si Therese ang mga red envelope sa mga reporter. Isang tahimik ngunit malinaw na pahiwatig. Alam ng mga reporter ang ibig sabihin nito. Lahat sila naghayag ng suporta kay Snow at siniguradong ipaglalaban daw nila ang hustisya para sa kanya. Sa kama ng ospital, napaisip si Snow at lumitaw ang hinala sa mukha niya, Honey, anong nangyari sa mga reporter kanina? Bakit bigla silang nagsilabasan? Dumating ba talaga si Luna? Hindi naman, nagkamali lang daw ng tingin. Walang emosyon sa mukha ni Yuan habang inaayos ang kumot niya. Karamihan sa mga reporter, hindi pa talaga nakita si Luna ng personal pero iba si Yuan. Kanina, sa isang iglap, nakita niya ang figure ng babae, at sigurado siyang si Luna yun. Pero paano nangyari yun? At bakit sobrang lapit nito sa isang lalaki na may bata pa sa tabi? Impossible. Hating gabi, sa tahanan ng mga Ford. Habang naghahabol ng balita sa entertainment online, naghahanda na sanang matulog si Luna nang biglang sunod-sunod na lumitaw ang mga mensahe sa telepono niya. Galing kay Yuan. Yuan, Luna, nasaan ka ngayon? May nakita akong tao sa ospital ni Snow kanina. Ikaw ba yun? Yuan, sumasobra ka na talaga sa ginagawa mo. Hindi mo pwedeng patuloy na gamitin ang konsensya naming dalawa para lang magpakasasaka sa gusto mong gawin. Napupuno na kami.
Yuan, hindi nalulutas ng pagtakas ang mga problema mo. May utang ka kay Snow. Dapat kang humingi ng tawad. Natawa si Luna, malamig at mapalibak. Wala siyang sinayang na segundo at mabilis na tinipa ang sagot, pas ang kinalbo. Sa mga sandaling yun, tatlong katok ang narinig sa pinto. Pasok. Pumasok si Lucas na may dalang mainit na gatas. Nang makita niyang nakahiga pa si Luna at abala sa laptop, agad siyang napakunot-noo. Bakit gising ka pa? Dapat nagpapahinga ka na. Matutulog na sana ako, kaso may nagpawala sa mood ko bago matulog, reklamo ni Luna. Lumapit si Lucas at iniabot ang mug sa kanya. Anong nangyari? Tinanggap ni Luna ang gatas at agad na ipinakita sa kanya ang laptop screen, wala nang pasikot-sikot. Pagtingin ni Lucas sa mga chat log, bahagyang dumilim ang mukha niya. May tanong sa tono niyang mapagmasid, pas ang kinalbo. Anong ibig sabihin yan? Paf. Halos mapasok kasi Luna sa gatas sa narinig. Ang seryoso kasi ng pagkakabigkas ni Lucas kaya hindi na niya napigil ang matawa. Nahihiyang nagpaliwanag habang umuubo, internets lang yan. Parang, classic line yan para murahin ang kachat mo, pero discreetly. Ganun ba? Ano bang ibig sabihin nun talaga? Tanong ni Lucas, parang estudyanteng uhaw sa leksyon. Wala nang takas si Luna, kaya nag-lecture na siya, yung pusang kinalbo, abbreviation niya ay PIM. Gets mo na siguro. Tumanggo si Lucas, mabilis niyang naintindihan kahit hindi na detalyado ang paliwanag. Napabuntong hininga si Luna, buti na lang matalino si boss. Kung hindi, mapipilitin pa siyang isatinig ang insultong kasing tindi ng mura. Sa kabilang panig, nang mabasa ni Yuan ang reply ni Luna, sinundan niya ito ng sunod-sunod na mensahe, puro sermon, tipong, hindi pa huli ang lahat para magsisi. Pero hindi na ito pinansin ni Luna. Nag-logout siya at sinara ang laptop. Nang makita ni Lucas kung paano niya dedmayan ang mga mensahe, bahagyang lumiwanag ang mood niya. Nakontak ko na si Snow para sa'yo. Ha, talaga, anong sinabi mo? Agad na naintriga si Luna. Kinuha ni Lucas ang cellphone niya, binuksan ng isang email, at ipinakita ito sa kanya. Lumapit si Luna para basahin, at pagkabasa niya nalaki ang mata niya. Sa email ni Lucas kay Snow, bukod sa kalakip na ebidensya at account number, iisa lang ang laman ng mensahe, walang punctuation. $8 million in 24 hours. Isang panakat na diretso at walang drama. Classic Lucas Ford. Not bad, not bad. Mas simple, mas nakakakaba. Astig, tumanggo-tango si Luna na parang teacher na satisfied sa assignment. Kapag dumating na ang pera, pwede mo nang tapusin ang kontrata mo sa Starlight. Magpapadala ako ng abogado para samahan ka para hindi sila makapanggulo. Napaghandaan na rin ni Lucian ang kontrata mo para sa Golden Age. Papakita ko sa iyo bukas ng umaga. Kung may gusto kang baguhin, pag-uusapan natin. Pagkatapos ng pirmahan, maglalabas ng press conference ang kumpanya sa tamang panahon para ipakita ang ebidensya. Doon magsisimula ang legal proceedings. Mababang tinig ni Lucas, parang selistang naglalapat ng plano, kalmado pero punong-puno ng kontrol. Napatulala si Luna sa pakikinig. Tumanggo lang siya ng tumanggo, tapos mahina niyang naitanong, may kailangan ba akong gawin? Kumain, matulog, magpahinga. Okay. Kabanata 89. First People's Hospital. Nakahiga si Snow sa kama ng ospital, abot langit ang kasiyahan. Isang kamay niya may hawak na baso ng red wine, habang ang isa naman ay abala sa pag-scroll sa cellphone niya. Mababasa sa mukha niya ang kasiyahan habang binabasa ang mga komento ng netizens na walang awang binabanatan si Luna. Habang minamasahe ang kanyang mga binti, palihim na binobola siya ni Therese, Miss Snow, ang ganda talaga ng legs mo. Ang haba, diretso, parang modelo. Sa totoo lang, bahagyang mas maganda lang ang mga binti ni Snow kumpara sa karaniwan. Pero kung taon-taon ka namang gumagastos ng daan-daang libong dolyar sa body maintenance, natural lang na may resulta, di ba? Pero halatang enjoy na enjoy si Snow sa mga papuri. Nakangiting sagot niya, ipinanganak na akong ganito. Hindi mapakali si Jasmine. May kaba sa boses niya habang nagsalita, Snow, matagal nang hindi nagpapakita si Luna. Baka naman may binabalak siya laban sa atin. Napangisi si Snow, hindi man lang tinago ang pangungutya sa tono, sobra mo siyang pinapahalagahan. Kahit ibenta pa niya ang sarili niya sa 100 katao, wala pa rin siyang panalo sa laban na to. Tama ka, sa industriya ng entertainment, pag nadungisan na ang reputasyon mo, lalo na sa ganitong iskandalo, mas malala pa ang bagsak niya kaysa kay Gia Queen. Kahit may gustong tumulong sa kanya, wala rin yang silbi, saad ni Jasmine, bahagyang kumalma. Oo nga pala, nag-email ako kay Luna. Binigyan ko siya ng ultimatum. Kailangan niyang pumunta sa opisina bukas bago mag 6 PM, kung hindi, wawasakin natin ang public image niya. Sigurado akong lalabas na siya bukas. Siguraduhin mong may nakaabang na reporters, masayang utos ni Snow. Habang abala siya sa pagsagot sa mga mensahe ng fans, biglang lumitaw ang notification ng bagong email sa screen niya. Gabi na, sino naman ang magpapadala ng email sa personal account niya sa ganitong oras? Wala naman siyang gaanong inisip, kaya casual lang niyang binuksan ito. Pero sa unang tingin pa lang, nanlaki agad ang mga mata niya at natapon ang hawak na red wine sa sarili niya. Diyos ko, Miss Snow, anong nangyari? Agad kumuha ng tissue si Therese para panasan ang natapong alak. Snow, bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Jasmine, napapansin ang biglang panlalata at takot sa mukha ng aktres. Basahin niyo na lang. Galit na sigaw ni Snow habang ibinato ang cellphone sa ulo ni Therese.
Nanginginig ang mga kamay niya sa galit. Anong klaseng trabaho yan? Ang laki ng bakas na iniwan ninyo. Bakit sa apartment ko pa kayo nag-email? Ilang ulit ko bang sinabi na gumamit ng anonymous account sa pagpapadala ng pera? Tula lang napaupo si Therese, napahawak sa sentido. Nang basahin niya ang email, bigla rin siyang napahinto, napuno ng takot ang mukha. Miss Snow, hindi ko kasalanan to. Gumamit ako ng anonymous account, promise. At tungkol sa email, nandun ka naman noon habang pinapadala ko, hindi ka naman nagsabi na mali. Mabilis na ibinato ni Snow ang baso sa sahig. Sa kasabay ng lagaslas ng basag na salamin, sumigaw siya, kahit hindi ko binanggit, hindi mo ba kayang isipin yun? Kung lahat sasabihin ko pa, anong silbi mo ha? Nang matapos basahin ni Jasmine ang email, lumalim ang kanyang mukha. Ito na nga ang kinatatakutan ko, na may makakuha ng ebidensya. Pero sino ang nagpadala ng email na to? Si Ryan Parker kaya? Tumalim ang tingin ni Snow, malamig ang boses. Imposible, wala naman alam yun sa computer. Isang hamak na siga lang yun, ni hindi marunong gumamit ng anonymous tools o mag-trace ng IP. Pero, siya lang naman ang nakakaalam nito bukod sa atin, sagot ni Jasmine, halatang nag-aalala. Baka may nakausap siyang iba. Pero matagal na siyang nagtatago, wala na tayong paraan para kontakin siya. Pabalik-balik si Snow sa loob ng kwarto, parang hindi mapakali. Walang silbi ang magsisihan ngayon. Ang importante, paano natin aayusin to? Inayos ni Jasmine ang emosyon bago muling nagsalita upang pakalmayan ng aktres, Snow, kumalma ka muna. Sa email, malinaw na sinabing kailangan nating ipadala ang 8 milyong dolyar sa loob ng 24 na oras. Ibig sabihin, pera lang ang habol nila. Ibigay na lang natin. Ang problemang nalulutas sa pera, hindi tunay na problema. Napairap si Snow, halatang iritado. 8 milyon sa isang araw. Saan ako kukuha ng ganong kalaking halaga ng biglaan? Oo, malaki ang kinikita niya, pero malaki rin ang ginagastos. Kailangan niyang panatilihin ang imahe, makisama sa pamilya Windsor, at makuha ang loob ng mga taong makapangyarihan sa industriya, lahat yon, may presyo. Kung pagsasama-samahin mo lahat ng mapagkukuhanan mo, baka makuha mo rin yung halaga, bulong ni Jasmine, halos para sa sarili niya. Sa loob-loob niya, ang presyo ng nangongotong ay napaka-eksakto. Sagad pero pasok pa rin sa kaya nilang itaas. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Snow, parang may naisip. Kung kaya nilang matrace ang impormasyon natin, bakit hindi natin kayang gawin ang pareho? Umiling si Jasmine. Hindi ganun kadaling matrace ang anonymous accounts. Kailangan mong i-hack ang bank system. Kahit gumastos tayo at mag-hire ng hacker, mahirap makahanap ng ganong kalibre sa loob lang ng isang araw. At kung malaman man natin kung sino sila, anong magagawa natin? Hawak nila ang ebidensya, kahit papaano, kailangan pa rin natin bayaran. Fuck, napatingin si Snow kay Therese, na halos gusto nang maglaho sa sulok ng kwarto. Wala kang silbi. Hawak ni Snow ang ilang baho ni Therese kaya mas kampante siyang ito ang ginagamit niya sa ganitong bagay. Kung hindi lang dahil doon, matagal na niya itong pinalayas. Gustong sumagot ni Therese, gustong ipagtanggol ang sarili, pero pinili niyang manahimik kahit na kumukulo ang galit sa dibdib niya. Wala naman akong kasalanan Pinilit namang kumalma ni Snow mula sa pagkabigla kanina. Pinilit gawing matatag ang tono ng kanyang tinig. Jas, tulungan mo akong mag-withdraw ng pera, ngayon na. At siguraduhin may dagdag tayong trolls online para atakihin si Luna. Kailangan mailagay natin siya sa bingit ng pagbagsak sa loob ng 1 linggo. Snow, hawak natin ang pahayag ni Ryan. Sa tingin mo ba, ituloy na natin siya sa kulungan? Hindi pwede. Kahit hindi siya gusto ng pamilya Windsor, hindi pa rin nila hahayaan na makulong siya. Tandaan mo, huwag na huwag ninyong papayagang makapag-terminate siya ng kontrata. Gusto ko manatili siya sa kumpanya habang buhay para bayaran ang utang niya. Dahil kung mawalan na siya ng kontrol, baka bumalik siya sa pamilya Windsor at kapag nangyari yon, hindi ko na siya mahahawakan. At para siguradong walang maging aberya bukas, magpapadala ako ng maayos na abogado para sumama sa atin. Isa-isang inayos ni Snow ang mga plano, tinapalan ang lahat ng butas. Matapos matiyak na wala ng palyado, saka lang siya muling nakahinga ng maluwag. Ang lahat ay halos perpekto na. Hindi niya inakalang biglang may ganitong pagsabog sa plano niya. Pero gaya ng sinabi ni Jasmine, ang problemang kayang lutisin ng pera, hindi tunay na problema. Hindi na siya papayag na may iba pang sumablay sa mga susunod na hakbang. Kabanata 10. Kinabukasan. Natanggap ni Luna ang 8 milyong dolyar ng walang aberya. Eksaktong alas 6 ng gabi nang siya'y pumasok sa Starlight Entertainment, kasama ang abogado na inihanda para sa kanya ni Lucas. Sakto iyon sa oras ng uwian, kaya agad siyang napansin ng lahat. Nagulat ang mga empleyado at dali-daling nagtakbuhan. May mga nag-text, nag-post ng litrato sa mga chat group at social media platform. Ang matagal nang naglahong si Luna Windsor ay muling nagpakita. Diyos ko, si Luna Windsor talaga yon.
Nagpakita pa siya, kahit ang dami ng issue sa kanya. Grabe ang tapang niya. Kung ako yan, baka nagtatago na lang ako habang buhay. Tama, wala na siyang pag-asa sa showbiz pagkatapos ng eskandalo. Baka makasuhan pa at makulong. Mas mabuti pa sigurong tumakas na lang siya. Nakita niyo yung lalaking kasama niya. Mukhang bigatin yun ah. Ano kayang background niya? Hindi naman mukhang boyfriend. Assistant kaya? Assistant. Sa lagay ng sitwasyon niya ngayon, may pambayad pa ba siya ng assistant? Baka naman mayaman ang backer. Binibenta na lang siguro sarili niya kapalit ng pera. Hehe, gusto ko ring makita kung anong klaseng master ang may kakayahang ayusin ang gulong ganito kalaki. Sa reception area. Pagkakita kay Luna, hindi napigilan ni Jasmine ang pang-iinsulto. Aba, heto na ang ating sikat na artista. Sa wakas, naisipan mo ring magpakita. Pinaghintay mo kami ng matagal, ah. Pagkasabi nito, sinipat niya ng may halong panunukso ang seryosong lalaking kasama ni Luna. Sino naman to? Hindi mo ba alam na bawal magdala ng outsiders dito kung kailan mo gusto? Tiningnan lang siya ni Luna ng malamig. Abogado ko. Oh, may abogado ka pa. Tumawa ng mapanlate si Jasmine, iniisip na baka kinontrato lang ito ni Luna para sa palabas. Hindi ka pa rin natututo. Hanggang ngayon, nag-iinarte ka pa rin. Hindi mo ba alam kung gaano kabigat ang gulo mo? Kung hindi lang ako nagmakaawa sa kumpanya na huwag kang tuluyang itapon, matagal ka nang wala sa industriya. Bahagyang tumaas ang kilay ni Luna, at ngumiti ng may halong panunuya. Talaga, ipinaglaban mo ako. Gusto ko sanang marinig kung anong kinalabasan ng pagtatanggol mo, Jasmine Gin. Ipinatong ni Jasmine ang isang dokumento sa mesa sa harap ni Luna. Magkakaroon ng press conference ang kumpanya. Basta mag-public apology ka at kusang mag-back out sa Land Under Heaven, si Snow ay handang magpatawad at hindi na magsampa ng kaso. Bibigyan ka pa ng isa pang pagkakataon para bumangon. Pero kahit magbago ka pa, malamang wala ng producer na papatol sa artista na may reputasyong kasing sama ng iyo. Matapos ang bantang iyon, bigla siyang lumambot. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung magsisisik at makikipag-cooperate, hindi ka naman itatapon ng kumpanya. May mga direktor na hindi naman iniinda ang mga eskandalo. Sa totoo lang, may project na nga akong tinanggap para sa'yo. Kung magiging masunurin ka, baka makabalik ka pa. Tahimik lang si Luna habang tinatitigan siya, may ngiting bahagya sa labi. Malaking proyekto, ha? Anong pelikula kaya ang tinanggap mo para sa akin, Jasmine? Nang makita ni Jasmine na mukhang interesado si Luna, ngumiti siya ng may yabang. Natakot ka bang isabit kita? Narinig mo na siguro ang blumang like it's spring, hindi ba? Dumuplis ang hintuturo ni Luna sa armrest ng silya. Yung bagong project ni Andrew Lloyd. Tama, si Director Lloyd nga, masiglang sagot ni Jasmine. Alam mo naman siguro, lahat ng pelikula ni Director Lloyd, blockbuster. Noong nagsisimula pa siya sa ibang bansa, ni hindi nga kilala si Direk Gilbert, eh. Halos mapatawa si Luna sa tindi ng pangungusap ni Jasmine tungkol kay Direk Andrew. Ngunit imbes na tumawa, isang matalim na ningning ang sumiklab sa kanyang mga mata. Jas, kung gusto mong ibenta ko na lang ang sarili ko, diretsahin mo na lang ako. Hindi mo kailangang paikot-ikot pa. Nagsimula si Andrew Lloyd sa paggawa ng porno. Kahit sinubukan niyang ayusin ang imahe niya kalaunan, hindi siya naging matagumpay. Ang pinakakumakalat na isyu tungkol sa kanya ay ang asal niyang parang hayop. Labis siyang manyok at halos lahat ng babaeng artista na naging parte ng kanyang mga pelikula ay nakasama na niya sa kama. Noong nakaraang taon nga lang, muntik na siyang makasuhan dahil sa pakikipagrelasyon sa isang menor de edad. Napakabait talaga nila, pinagtiyagaan pa siyang isabak sa ganitong role. Kailangan pa talagang hanapin ng isang malaking pelikula na ang direktor ay kilala sa masamang reputasyon. Biglang sumimangot si Jasmine sa narinig, anong ibig mong sabihin na ibinente ka namin? Mataas lang naman ang rating. Ayaw mo pa ba niyan? Kung hindi dahil sa rekomendasyon ko, hindi ka nga tatanggapin ng kahit anong crew. Naiintindihan mo ba kung gaano kalaki ang perwisyo na dinala mo sa kumpanya? Gusto mo na lang bang bumuntot habang walang silbi? Pasensya, pero hindi ko tatanggapin ang role na yan. Mabilis na tinuldukan ni Luna ang usapan. Ayaw na niyang sayangin pa ang oras sa pakikinig habang lalo pang lumulubog si Jasmine sa kalokohan. Biglang uminit ang ulo ni Jasmine. Malakas niyang hinampes ang mesa. Luna, paulit-ulit ka na lang sumusuway sa akin. Sa palagay mo ba, sobrang taas mo na para hindi na sumunod sa manager mo? Sinasabi ko sa'yo ngayon, kahit ayaw mo pa, ikaw ang gaganap sa pelikula ni Director Lloyd. Manager ko, umirap si Luna, may bahid ng pang-iinsulto ang ngiti. Hindi mo na dapat ginagamit ang titulong yan. Haha, gusto mo pa talagang magpalat ng manager. Tignan natin kung mayroon maglakas ng loob na humawak sa'yo rito sa Starlight. Sagot ni Jasmine na walang takot. Ang gusto kong palitan, ay ang kumpanya. May talom na tingin na wika ni Luna. Gusto mong tapusin ang kontrata mo. Sa wakas, may bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Jasmine, pero agad din siyang bumalik sa pagiging kalmado. Luna, huwag mo akong takutin gamit ang kontrata. Alam mo ba kung gaano kalaki ang penalty sa paglabag dyan? 4 na taon pa ang natitira sa kontrata mo. $2 milyong kada taon, kaya aabot sa 8 milyon ang kailangan mong bayaran. Lumingon si Luna sa abogadong tahimik na naghihintay sa gilid. Walang imek, binuksan ng abogado ang itim na briefcase niya, whoosh, na puno ito ng malamig at totoong salapi. Itinulak ni Luna ang briefcase palapit kay Jasmine. Narito ang 8 milyon, gusto mo bang bilangin? Ikaw, napapatingin si Jasmine, tila hindi makapaniwala sa nakalatag na pera sa harap niya.
Saan ka kumuha ng ganito kalaking halaga? Nap-icon na si Luna, may kinalaman ba yan sa'yo? Hey, hindi mo lang naman yan nakuha dahil sa pagpapaubaya ng katawan mo. Ang yabang mo pa, ha? Akala mo ba sapat na ang 8 milyon? Sabay hagis ni Jasmine ng makapal na dokumento, kontrata ng termination. Halatang matagal na siyang handa para rito. Kinuha ni Luna ang kontrata at mabilis na sinuyod ang mga pahina. Habang binabasa niya ito, unti-unting lumalim ang ngiti sa kanyang labi. Jas, hindi ko alam na ganito pala ako kamahal. 60 milyong dolyar ang hinihingi sa termination damages. Alam na ni Luna na hindi magiging madali ang pag-alis niya, kaya't hindi na siya nagulat sa ganitong klase ng paninindek. Nanambalik ang takes ni Jasmine. Iyan ang tansya ng legal team namin. Nakasaad sa kontrata na bukod sa penalty, kailangan mong bayaran ang danyo sa kumpanya, kabilang na ang pagkaantala ng mga proyekto, pagkakancel ng investments, at pagkakasugat ng pinaka-pinapahalagahang artista namin. Sa totoo lang, yan na ang pinakamababang halaga. Kung hindi ka makakabayad, magkikita tayo sa korte. Napakunot ang noo ni Luna. Hindi niya alam kung gaano kagaling si Attorney Zack Steven, kung kaya ba nitong tapusin ang laban. Tahimik pa rin si Attorney Steven. Walang emosyon, walang reaksyon. Lalong nena si Luna. Ano ba to, hindi ba't dapat palaban ang mga abogado? Bakit parang estatwa ito? Wala man lang masabi, lulusat ba kami o hindi? Pero, ang sumunod na nangyari ay parang eksena sa pelikula. Tumayo si Attorney Steven ng mahinahon at kinuha ang mga dokumentong nasa kanyang briefcase. Sa wakas, nagsalita rin siya. Una, ayon sa impormasyon ko, kayo ang tumigil sa pag-i-invest sa proyekto para gipitin ang production team. Walang kinalaman doon ang kliyente ko. Pangalawa, ang Windsor Corporation ay walang relasyon sa kliyente ko, kaya't hindi siya dapat managot sa anumang pinsala sa kanila. Pangatlo, kung may nasaktan mang empleyado sa set, pananagutan iyon ng kumpanya, ng production team, at ng insurance provider. Hanggat walang hatol mula sa korte na nagsasabing may sala ang kliyente ko, wala siyang obligasyong bayaran yun. At mula sa medical report ng aktres ninyong si Miss Snow Windsor, minor superficial wounds lamang ang tinamo niya. Sa pinakamataas, babayaran namin siya ng $252.40. Ang iba pang gastusin gaya ng VIP ward at maintenance fees ay hindi obligasyon ng kliyente ko. Isang abogado lamang si Attorney Steven, pero hinarap niya ang 3 abogado ng Starlight nang walang patumpik-tampik. Halos kalahating oras siyang nagsalita ng tuloy-tuloy, walang hinto, walang bahid ng kaba. Napatahimik niya ang 3 abogado sa kabila ng pawisan, at walang maisagot. Sa huli, matagumpay nilang natapos ang kontrata at bukod sa $8 milyon, wala nang ibang ginastos si Luna. Teka, may dagdag nga pala, $252.40. Sa huli, ito ang naging resulta, pumayag ang kabilang panig na ayusin na lamang ang usapan sa pribado at hindi na muling binanggit ang tungkol sa pagdadala ng kaso sa korte. Nakatitig si Luna, gulat na gulat. Iyon lang pala, nag-ipon lang pala ng lakas si Attorney Steven para sa financial move niya. Si Jasmine, halos hindi na rin makapaniwala. Ganon din ang 3 abogado sa kabilang panig. Para silang naiwang tulala. Habang nag-aayos na sina Luna at Attorney Steven para umalis, biglang tumayo si Dustin Warner, ang abogado mula sa pamilya Windsor, at halos hindi makapaniwala, nanginginig sa emosyon at pagdududa. Sandali lang, maari ba akong magtanong, kayo ba si Zack Steven? Ang dakilang abogado Steven. Napangiwi sa gulat ang 2 pang abogadong nasa tabi niya. Ano, si Zack Steven, yung Zack Steven, imposible, siya ba talaga yon? Kanina pa nila minamaliit ang misteryosong abogado ni Luna, ni hindi man lang nila inalam kung sino siya. Pero habang iniisip nila ito ngayon, unti-unting nag-uugnay ang mga palatandaan. Hindi man nila personal na nakilala si Zack Steven, matagal na silang may naririnig tungkol sa estilo nito sa trabaho. Tahimik, sobrang tahimik, parang pipi. Pero kapag nagsimula ng magsalita, parang nabaliw sa bilis, walang patumangga, eksaktong argumento, malinaw ang logic, matalas ang dila, at para bang hindi na nauubusan ng bala. Hindi pinansin ni Attorney Steven si Dustin at diretsong lumabas ng silid, hindi man lang lumingon. Napako sa kinauupuan si Jasmine, nanginginig, parang nilabasan ng dugo ang buong mukha. Tapos na sila. Paulit-ulit pang ipinagutos ni Snow na huwag nilang hahayaang makawala si Luna sa kontrata, pero ngayon, bigla na lang nagkagulo ang lahat. Wasak ang lahat ng plano nila. Ang abogadong dinala ni Luna ay siya pala ang numero 1 abogado sa buong kabisera. Bakit? Bakit si Lawyer Steven mismo ang dumaan para lang sa isang simpleng termination ng kontrata? Ang alam nila, milyon-milyon kada minuto ang singil ng taong ito. Hindi siya basta-bastang iniimbita, lalo na para lang sa isang tulad ni Luna. O baka naman ang tunay na backer ni Luna, ay si Attorney Zack Steven mismo.